Ayan, sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli po, ito po si Coach Jimro. Dito na po tayo sa ating presentation, Sitaw E-commerce presentation, hassle-free dropshipping with Sitaw. So ito po yung table of contents natin. Who is Sitaw? What is Sitaw? Sitaw owners, Sitaw CEO, about the company, legalities and office, evaluation period, siyempre, at yung profit margin. So para maintindihan po natin yung evaluation, dahil malapit na naman po yung ating evaluation, at yung profit margin o markup na ginagawa ng mga bagong seller o mga hindi pa nagsisimula, no, para alam niyo po yung pagpili ng products kung paano ba tayo nagma-markup. So Isaiah 41 verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen and help you. I will uphold you with the righteous right hand. So nagsisimula po tayo bago tayo mag-present sa salita ng Diyos, dahil naniniwala po ako na ang salita ng Diyos ang siyang gabay at patnubay ng bawat isa, na kung saan tayo po ay gagabay ng Diyos. Kaya hindi makakapanaig ang anumang gawa ng kalaban o ng demonyo sa bawat isa sa atin at sa ginagawa nating negosyo, dahil tayo po ay ginagabayan ng Panginoon. Sabi dito, huwag kang matakot, kasama mo ko. Huwag kang mangamba. Ako yung yung Diyos, di ba? So siya yung makapangyarihan na magbibigay sa iyo ng lakas at tutulong sa iyo. Okay? Kaya manalig lang tayo at maniwala na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng negosyong ito. Success start when you decide to begin. Yan po ang nais ng maraming tao na maging successful sa buhay. Pero paano nga ba tayo magsasucess? O paano ba natin maaabot yung ating mga pangarap? So, success start when you decide to begin. Magsisimula lamang ang success o magiging successful ka lamang kung ikaw ay magsisimulang magdesisyon. 'Di ba? Kailangan sa pagdedesisyon mo. Kaya nga sa pagdedesisyon mo, dapat mabago ang mindset mo. Kailangan may mabago ang isip mo bago mabago ang buhay mo. So the first step is always the hardest. Ito yung lagi, no? Napakahirap yung unang hakbang. Unang-una, magsisimula ka sa negosyo, iniisip mo kagad baka malugi. Pangalawa, yung kapital mo. Pangatlo, paano mo gagawin, 'di ba? So yung unang hakbang ang pinakamahirap. Sino yung pagkakatiwalaan mong tao, ano yung gagawin mo, saan ka kukuha ng location. So yan po, no? Pero kailangan simulan mo. Once nakahakbang ka na at nasimulan na, sunod-sunod na po yan. Okay? Kaya hangga't di mo sinisimulan ang nasa isip mo o yung balak mo o negosyo mo, hindi mo malayo ka pa sa success. Okay? So, kailangan maintindihan din natin ano ba yung definition mo sa success. Di ba? Masasabi bang successful ka kapag ikaw ay wala ng utang? Magiging successful ka ba pag sinabing may negosyo ka na? Successful ka na ba agad? Successful ka na ba kapag sinabing ikaw ay nakatapos na ng pag-aaral? Successful ka na ba kung ikaw ay manager na? Diba? So ano ba yung success para sa iyo? May kanya-kanya tayong definition diyan. Sa akin, success is a personal growth and development. It is about pushing myself outside my comfort zone and taking in new challenges that help me learn and grow. Success is about constantly improving myself both personally and professionally and striving to be the best version of myself that I can be. So, kailangan yung para maging successful ka, unang-una malalaman mo dito yung ano yung nabago sa iyo, no? Na-develop sa iyo, 'di ba? At siyempre, para maging successful ka, dapat malaman mo nakalabas ka na ba doon sa comfort zone mo o nandiyan ka pa rin. 'Di ba? Ibig sabihin sa comfort zone mo, kung saan ka komportable, parang okay na ako dito basta kumakain ako ng 3 beses isang araw. Okay na ako dito sa maliit na negosyo kong ito, basta kumikita naman ako araw-araw. Hindi pa 'yon, no? Dapat umalis ka doon, kailangan lumaki yung pangarap mo. Kung nangarap ka ng may sari-sari store ka ngayon, dapat lumabas ka doon para maging grocery siya, 'di ba? So dapat may gagawin kang hakbang, 'di ba? So dapat maintindihan at malaman natin 'yan. So ngayon, ang sinasabi natin na yung negosyo po natin is sa dropshipping. So sa mga nandiyan mga bago at sa mga seller na narito, ano po ba yung dropshipping? Kayo po ba naiintindihan niyo ba pag sinabing dropshipping? 'Di ba? So dropshipping is a business model that allows you to sell products online without having to own or operate the physical location where those products are stored and processed. This means you can start an e-commerce store and sell a wide range of product without handling inventory and fulfillment.
So, meron pong dropshipping na tinatawag tayong traditional na kung saan, yung business model na ito, ikaw mismo bibili ng product at ikaw rin yung magbebenta. Pero ngayon yung dropshipping po natin is a business model na na kung saan puwede kang magbenta, puwede kang bumili ng product pero online, 'di ba? Online mo siya gagawin, hindi mo na kailangan ng physical location o, warehouse, storage, hindi mo na kailangan din ng products kasi ipo-provide na 'yan ng, ipo-provide na 'yan ng sitaw. So how do I start dropshipping business? Paano ka ba magsisimula kapag gusto mo magkaroon ng sariling dropshipping business? Choose a niche o yung number one. Niche means, yan po yung location. Yan yung mga materials, products, no, warehouse. So yan po yung mga kailangan mong gawin. Kailangan meron kang ano yung office mo, ano yung warehouse mo saan. So perform competitors product research. Kailangan meron ka diyang matinding research na kung saan, dito ba sa dropshipping business na ito, paano ba ako tatangkilikin ng tao, na makakatulong ba ako sa kanila? So dapat tinitingnan po ninyo 'yun 'no, para na sa gano'n, makita po natin na kailangan mas mura ako kay ganito, mas mura dapat ako kay ganyan para sa'kin sila pumunta o bumili. Siyempre kaya kailangan mo diyan, number 3 yung find a reputable dropshipping supplier. So kailangan para maging, mamura at, maganda yung produkto mo, kailangan direkta ka dun sa supplier at sa mga factory. Kailangan ano ka niyan, partner mo sila para na sa gano'n kasi may mga consignment 'yan, para na sa gano'n 'pag binayaran, inabonohan ng seller yung kanilang produkto direkta sa supplier, then yung supplier na magde-deliver para i-deliver sa customer. So siyempre yung pang-apat, build your online store. So kailangan mo ng online store kasi online business yung gagawin mo, dropshipping business. So kailangan mo diyan sa website, 'di ba? So marami kang, kailangan gawin diyan, kailangan mong i-register 'yan, kailangan license yung ganito at siyempre yung market your dropshipping business. Paano mo siya ima-market, 'di ba? Ma-market mo siya, magla-live selling ka, maggaganito ka ba, 'di ba? O gagamit ka ng artificial intelligence marketing. So ano-ano bang website yung puwede mong gamitin. So dapat alam mo 'yan. So diyan pa lang ang dami ng ilalabas na pera. Analyze, improve your store, 'di ba? So makita natin dito na hindi lang daan libo kundi milyon ang kailangan mo bago ka makapagsimula ng dropshipping business. Itong sinasabi ko wala pa diyan yung product mo, 'di ba? Paano pa yung mga product na ibebenta mo, 'di ba? So makikita po natin dito na hindi madali ang magkaroon ng sariling dropshipping business. So paano ba tumatakbo ang isang dropshipping business? Ito si customer bibili sa store mo, ngayon 'pag bumili siya sa store mo, babayaran niya dito is yung unit price kasi nag-markup ka na, eh. So may markup ka na dito sa maaaring 7%, 8%, 10%, 9%. Then siyempre hindi agad 'yan ibabayad, hindi agad 'yan ibabayad doon sa supplier. Ang gagawin diyan, naka-hold 'yan sa system, hindi hawak ni sitaw, hindi hawak nung seller, hindi na rin hawak 'yan ng buyer kundi nandun pa 'yan sa system naka-hold. Ngayon lalabas lang 'yan once na ikaw yung seller, aabonohan mo kasi wala kang hawak na product, eh. Pinost mo 'yan doon sa online store mo, yung product na 'yan, ngayon binili ng customer, wala kang hawak. So ang gagawin mo naman, ah aabonohan mo yung product na yun, bibili ka doon sa direkta sa warehouse o kaya sa supplier. Halimbawa, 217 yung binili ng customer sa'yo. Ngayon babayaran mo yan ng 200. Ayun po yung tinatawag natin purchasing price o pick up orders. So pick up orders mo is 200, then di-deliver na ngayon yan, i-de-deliver na ni Sitaw yan direkta sa customer galing sa supplier or doon sa warehouse natin. After 10 to 15 days and 3 days after sales, babalik na po sa'yo yung inabono mo, kasama na yung profit mo. Kaya sa dashboard mo makikita mo from wallet, papasok yan ng pricing money, then 'pag bumalik yan from pricing money to wallet balance. So ibig sabihin 'pag bumalik na sa wallet balance mo, mababawasan yung pricing money mo kasi bumalik na yung pera mo. So mamaya pakikita pa natin yan sa ating, dashboard. So what is the difference between active and passive income? So, sinasabi natin 'to, tinuturo natin kasi meron pa rin ako nakikita 'no, dati wala na, pero may nag-post doon sa GC na passive income 'no. Hindi ko na lang sinagot. Siyempre baka ma-offend kasi baka hindi niya naiintindihan o bago pa 'yon. Kaya sa mga bago po diyan,
Si sitaw po ay hindi active income. Kasi 'pag sinabi nating sorry po, hindi passive income. Tingnan muna natin, ano ba 'pag sinabing active income? Active income is income you generate through activities such as working, running a business, or providing services. Ibig sabihin, 'pag active income, nagge-generate ito kung ikaw halimbawa nagtatrabaho ka, so may fixed income ka, sumusweldo ka, running business, 'di ba? Running a business, kung may negosyo ka, kailangan, gawin mo, gumawa ka nun para kumita ka, o providing services kagaya ni sitaw as a seller. So nagbibigay tayo ng services gamit yung platform ni Sitaw para i-pick up yung mga orders ng customer. So may gagawin ka. Ibig sabihin active 'yon. Hindi ka kikita rito nang wala kang gagawin. Paano ba yung passive income? 'Pag sinabi po kasi natin passive income is income generated by something that you own or have invested in such as a savings account, real estate, stocks, or right to something you have created. So ibig sabihin nito, ano ba yung mga, generated something that you own? Tulad halimbawa, savings account, 'di ba? Nagkaroon ka diyan ng nag-deposit ka diyan, tumutubo siya monthly, 'di ba? So, wala kang ginagawa diyan, tumutubo siya, 'di ba? Investment ka yung sa stocks o real estate, bumili ka ng lupa, binili mo siya ng mababa, after 2 years binenta mo siya nung tumaas. Wala kang ginawa dun, nag-antay ka lang. Sa stocks, kasi may stocks po ako, crypto, buy low, sell high. Bumibili ako kapag mababa, binebenta ko kapag mataas. Wala po akong ginagawa, pinababayaan ko lang dun. Or right to something you have created. Tulad halimbawa, yung franchising, nag-franchise ako, nag-gain co-ownership ako. Wala akong ginagawa diyan kasi bakit? Nag-invest po ako, 'Di ba? Nag-invest ako para kumita yung pera ko, nag-share ako. So gano'n po yung nangyayari. Ngayon kumikita ako do'n, every 3 months may pumapasok sa bangko ko nang wala akong ginagawa kahit nandito ako. Kasi merong nagtatrabaho para sa akin. Ayun po yung tinatawag nating passive income. Tulad niyan, nagpagawa ka ng apartment. 'Pag nagpagawa ka ng apartment, pagkatapos niyan may kakatok na lang sa'yo, bayad po sa upa ko, 'di ba? Wala ka ng ginagawa, nakahiga ka, pero kumikita ka monthly. So, yan po yung sinasabi natin 'pag sinabing passive income. Dito kay sitaw kapag wala kang ginawa, hindi ka po kikita. Okey, linilinaw lang po natin 'yan para kung kayo po ay magpo-promote ng sitaw, alam niyo po na 'wag niyong gagamitin ang passive income dahil hindi passive income si sitaw. Dahil kung 'yan ay, marunong yung inyong ma-invite baka ma-question pa kayo, "Paano niyo sinabing passive income 'to, may gagawin naman ako." 'Di ba? Baka kayo pa yung masisi diyan. Okey, okey? So ngayon sa mga bago diyan at mga bagong attend dito, panoodin po natin ito. Ano ba si Sitaw noong 2023 at ano na ba si Sitaw yung ine-expect natin kay Sitaw ngayong 2024. Okey, sige panoodin lang po natin, maiksi lang 'to. For 2023, our department achieved significant milestone, with the top two highlights being successful launch of our charity event, The Gift Giving, last August of this year. Sandali lang, nag-ano lang, i-ano lang natin ulit.
Sitaw. Thank you for your continued support. As we move into the future, I expect more innovations, growth, and positive contribution from our department. Your enthusiasm and engagement are valuable to our success. Okay. So yan po no yung ating expect this 2024. So about company, Sitaw Philippines, also known a new Sitaw Corporation, was established on October 4, 2022. The company is committed to delivering the highest level of customer satisfaction by offering a wide range of quality products and competitive prices. And Sitaw is a leading online cross-border e-commerce platform that provides seamless and secure online shopping experience to customers worldwide. So Sitaw po operating in Singapore, China, Hong Kong, and Malaysia. At marami po tayong mga factory at direct supplier na partners po ni Sitaw sa iba't ibang bansa po. Then with the team of dedicated professional and robust technology platform, Sitaw Philippines is poised to revolutionize the e-commerce landscape in the Philippines and beyond. Sino nga ba si Sitaw? Etymologically speaking, the syllable C is short for Southeast Asia and Tao means great finds. Ayan po yung ibig sabihin ng Sitaw. So Southeast Asia, great finds. So what is Sitaw? It's an e-commerce platform that allows users to buy and sell product. It is a dropshipping platform, which means the sellers do not need to carry inventory. When a seller make a sale, Sitaw will ship the product directly to the customer from the supplier. In short, Sitaw is an e-commerce platform with the concept of dropshipping online business. So who is the CEO of Sitaw? So Ms. Vidiana Chen, siya po yung ating CEO ng Sitaw. So makita po natin siya, pwede po natin siya pasyalan sa head office po natin. Then Vidiana Chen is the CEO of Sitaw Philippines, a leading global e-commerce platform that offers sellers and customers a seamless and secure online shopping experience and aims to bring high-quality products from Southeast Asia to the global market, providing customers with a wide range of choices while supporting. So ito po no, tingnan po natin ngayon kung saan yung office ni Sitaw. So dapat malaman po natin, lalo yung mga bago po dyan, mga nasa Manila, para pwede po kayong pumasyal para mawala yung agam-agam nyo o yung mga sinasabi ng iba na scam si Sitaw. Para kayo mismo makita nyo yung opisina nila kung gaano kaayos at makausap nyo doon yung abogado. Kasi mayroon doon yung lawyer's office. No? Nandun yung ating abogado, makausap nyo yung abogado. At syempre, kung nandun si yung CEO natin, mga account specialist natin, nandoon makilala nyo rin po. No, para nasa ganon, mawala yung pag-aalinlangan nyo. No po? At sa mga malalayo naman, yan, panoodin nyo po yung video na to dahil isang vlogger po ito, alam ko artista to na nag-vlog at pumasyal, tinur niya, itutur niya tayo sa office ni Sitaw. Okay, ito na po. Guys, alam niyo ba kung nasan ako? Nandito lang naman ako sa BGC kasi alam ko matagal niyo nang nire-request to. Kaya magtutour tayo sa office ng Sitaw. Tara, samahan niyo ako. Oh guys, nakikita niyo ba yung nasa likod ko? Andito lang naman ako sa receiving area ng Sitaw. Ang daming nagtatanong guys, kung legit ba talaga ang Sitaw? So eto guys, eto lang naman ang kanilang complete business permits and licenses. Meron silang DTI, BIR, meron din silang SEC registration. Kaya yes guys, legit na legit po talaga si Sitaw. At dito naman guys, tinatransact ang mga bagong sellers ni Sitaw. At syempre guys, ito naman yung kanilang room kung saan sila nagla-live selling. Ayan guys, andito naman tayo sa showroom ng Sitaw kung saan nandito yung mga iba't ibang products na binibenta nila online. Nagtatanong kayo kung sino ba talaga ang mga sumasagot sa
mga concerns nyo. Hindi po robot guys ang nakakausap nyo dahil meron pong account specialist ang Sitaw. Guys, ito namang hawak ko. Ito naman yung mga pinamimigay ni Sitaw sa mga bagong seller na nag-register. At syempre guys, hindi matatapos ang office tour natin kung hindi natin mapapakilala ang CEO ng Sitaw Philippines na si Miss Hidiana Chen. Hi ma'am, it's my pleasure po to meet you. Okay. So yan, nakita po natin yung office. Siyempre ito yung ating Security Exchange Commission, no? Yan, company names, New Sitaw Corporation, 2023-05-0098-91-2-03. So yan po yung hanapin niyo po yan sa website, okay? So mapapalitan na to, hingi lang po tayo talaga ng original copy nung SEC. Then ayan po yung business permit. Yan. Then yung barangay business clearance at siyempre yung BIR certificate of registration. Pero kung gusto niyo makita yan ng personal, pwede po kayong pumunta ng office para i-check po talaga yan. Okay, ngayon nakita po natin yung office. Ngayon naman tingnan natin yung warehouse. Okay, so panoodin po natin na hindi drawing ang office, hindi din drawing ang warehouse. Nandito na tayo ngayon sa ating partnered smart warehouse located here So nakita po natin yung ating warehouse. So ngayon nandito na po tayo sa evaluation period dahil malapit na lang po, no? Malapit na naman po yung ating evaluation sa February 15 ang evaluation period natin. So sa mga nandiyan po, lalo sa mga bago, sa mga newbie, ano po ba yung evaluation period? In short po, yung evaluation period, parang sinasabi natin na ito is yung quota natin. So may processing rate po tayo na kung saan para mapadali natin maintindihan, ito po yung parang quota na gagawin po natin 2 beses sa isang buwan. So yan po, no? To facilitate product management and provide sellers with the insight into their orders processing rate, on the seller dashboard, sellers can view their order processing rate for the current month. This provides them with real-time information on how efficiently they are processing their orders. So dito po, pag binuksan nyo po yung dashboard nyo, we suggest po, no, sa lahat ng sellers, alam ko pong may apps po tayo pero mas mainam po na bubuksan po natin yung dashboard. Yung iba akala nila pag sinabing pag binuksan ba natin sa website kailangan ng laptop, computer? Hindi po ma'am. Kailangan niyo po yan ibuksan sa Google lang. Google account po. So Google po, i-type niyo po diyan yung Sitaw login, then mag-login po kayo doon. Website na po 'yon. Kasi yung apps minsan delay po diyan. Kaya ako tinitingnan ko lang yung apps yung mabilisan lang. Pero pag magpa-process po ako o kaya magwi-withdraw, dito po lagi ako sa website. Okay? So tip lang po 'yan. So 55% po yung sinasabi nating quota o yung processing rate. So yung processing rate po nakabase po 'yan sa bawat orders na pumapasok sa iyo. Halimbawa, may 10 order na pumasok. Pre-process mo yung 5. Makikita mo sa processing rate mo is 50%. Bakit? 10 yung pumasok na order, pre-process mo yung 5. So nakabase siya sa order, hindi po siya nakabase doon sa price. Baka akala nung iba, mas malaking price, mas malaki yung processing rate. Hindi po. So halimbawa, na-process mo yung 10, magiging 100% yan.
Okay? So yan po yung diyan po tayo nagbabase ng 55%. Hindi po mahirap ipasa yan, kailangan lang po natin dito ng tamang strategy at malaman mo kung ano yung tips na binibigay po natin. So every month, SITAW conducted evaluation which happen twice a month. Pag sinabing twice a month, sabihin na natin kinsenas katapusan. So every 16, no, 15 midnight kasi yan, so 16 na yan. And end of the month. So kung may 30, kung 31, 31 ngayon, sa katapusan is 29, so 29 po yung end of the month. Okay po, yun yung evaluation po. Hanggang doon po yung ating evaluation. If the seller reach the 55% processing rate, their profit will remain. So walang mababawas sa profit mo kung makukuha mo yung 55% pataas. So on a monthly basis, SITAW track the seller order processing rate to determine if any penalty should be imposed. If the order processing rate falls below 55%, it will trigger penalty measure. So pag bumaba sa 55%, no, maging 54.99 yan o 95 o 96, basta bumaba siya, magkakaroon ka ng penalty. Pero siyempre yung penalty na yan, huwag kang matakot. Kasi po kay SITAW, sa totoo lang po, ito yung negosyo na hindi ka malulugi. Wala pong aalisin, wala pong ibabawas sa kapital mo. So sabi dito, yung penalty measures na yan, ibabawas doon sa profit mo. Okay? So ito po yan. So pakinggan po nyo mabuti, lalo na yung mga bago dyan, yung nag-uumpisa na. Lalo ngayon, yung mga nag-umpisa, pasok na po kayo sa first evaluation. Sa 7%, ito yung 7% na markup. Ikaw po yung magma-markup niyan. So mamaya tuturo natin yung profit margin. So dito muna tayo para mas maintindihan nyo. Dito po sa product markup na 7%, once na pumasa ka sa first and second evaluation, no penalty. Ngayon, bumagsak ka sa first evaluation, pumasa ka sa second evaluation, may penalty pa rin. Pag pumasa ka sa first evaluation, bumagsak ka sa second evaluation, no penalty pa rin. Pero pag bumagsak ka ng first and second evaluation, diyan papasok po yung penalty. With 1% penalty, you will only have 6% on the order that you process. So, ibig sabihin, hindi ibabawas yan sa capital mo, kundi ibabawas yan sa 7%. Kaya yung si SITAW, buo niyang ipapasa sa iyo. Kung ano yung pinag-usapan nyo, 7% pinili mo, yan yung papasok po doon sa wallet balance mo. Ikaw mismo ang magkakaltas ng 1%. Dahil hindi mo yan mawi-withdraw hanggat hindi mo sinesettle na yung 1% na yan. So, ibig sabihin, itong 1% po na yan, manggagaling yan sa 7%. Kaya wala kang lugi kay SITAW, wala kang talo. Kaya yung nakikita yung message na sinasabi ng iba, uubusin ni SITAW yung pera mo sa penalty, hindi po totoo yun. Yung nagsasabi niyan, baka hindi yan seller, nakapasok lang yun sa GC, o kaya seller siya na hindi niya naiintindihan yung negosyo. Okay? So dito na po tayo sa 8%, 12%. Paano naman dito? Pagdating na po dito sa 8%, 12%. Pag pumasa ka ng first evaluation and second evaluation o yung processing rate, no penalty po. Okay? Pero pag bumagsak ka sa first evaluation, pumasa ka sa second evaluation, ganun din, kabaligtaran lang. Dito sa first evaluation, pumasa ka, bumagsak ka na second evaluation, dito po papasok yung penalty na kung saan yung 8% at 12% mo babagsak ng 7%. So may kita ka pa rin. Okay? Kaya nga po dito, ang itinuturo kagad natin, kung ikaw ay bago, pipili ka muna ng 10 product na may 7%. Diba? Para kung sakaling ang kaya mo palang ipasa ay yung first evaluation, at least bumagsak ka sa second evaluation, wala kang penalty, buo mong makukuha yung 7%. Pero pag nagpasok agad ng 8%, 12%, dito pa lang kapag bumagsak ka sa first evaluation, kahit maipasa mo yung second evaluation, may penalty ka na dyan, na kung saan yung 8% and 12% mo magiging 7%. Pero hindi ka pa rin talo dahil tumubo ka pa rin. Kahit ilagay mo yan sa bangko, hindi tutubo yan ng sa loob ng 2 linggo, hindi po tutubo ng 7%. So paano kung bumagsak ka sa first and second evaluation? Pag bumagsak po tayo sa first and second evaluation, magkakaroon po tayo ng penalty na kung saan yung 8% and 12% mo, magiging 6% na lang. So hindi ka pa rin talo, hindi ka pa rin lugi. Kahit ilagay mo yan sa bangko sa loob ng 2 weeks, hindi tutubo yan ng 6%. Kaya po kay SITAW, wala pong natatalo, wala pong nalulugi. Kaya nga po dito, walang minimum o maximum na capital. Kapag tinanong niyo po ako,
Sir, pwede ba ako magsimula ng 500? Yes. Pwede po ba ako magsimula ng 1,000? Yes. 2,000, 3,000, 5,000, 8,000? Yes, pwede kang magsimula. Maipapasa ko ba yung evaluation? No. 'Di ba? So papaliwanag natin. Pag halimbawa sinimulan mo ng 500, 1,000, pag naubos na 'yan, mag-aantay ka ng 10 to 15 days para maibalik sa yung pera bago ka uli mag-process. Ayan yung gagawin, pero kikita ka. Okay? So hindi po tayo nagdi-discourage dito na sinasabi natin, "Nako, kailangan kay sitaw 50,000 meron ka diyan para kumita ka." Hindi po totoo 'yon, no? Kahit si sitaw, sinasabi niya walang minimum, walang maximum. Kaya nga po doon sa mga nagsasabi nun, baka nandito po kayo, mali po yung sinasabi nyo. Pwede po magsimula rito 500, 1,000 kasi ang tanong lang naman pwede magsimula. Baka naman sisimulan niya ng 500 tapos bukas makalawa magdadagdag na siya ng 10,000, 'di ba? Kasi ang tanong, bago magsimula kasi tayo mga Pilipino, yung tanong na gano'n, iba kaagad yung sagot natin. Kaya nga madalas tayong naliligaw, no? Minsan sinabing, "Kumain ka na ba?" Ang isasagot mo lang ay, "Hindi pa." O kaya sasagot mo lang, "Busog pa ako." Anong sasagot mo? "Kumain ka na ba?" Kagagaling ko lang ng piyestahan, kagagaling ko lang ng birthday, 'di ba? Although may point do'n, pero ang sagot dapat direkta, oo o hindi lang, 'di ba? Ang tanong, puwede ba ako magsimula ng 500? Ay hindi, puwede, 'di ba? So 'yun lang po, yung sagot na direkta, 'di ba po? May mga gano'n po 'no, na, mga sagot minsan tayo na kung saan tayo po yung minsan nami-mislead yung mga sinasagot natin sa ibang tao. So ito na po, papasok naman po tayo sa profit margin. 'Pag sinabi natin profit margin, si sitaw po kasi naglagay ng markup o profit margin para maging pare-parehas. Ibig sabihin, hindi ka puwedeng magtaas ng presyo, hindi ka puwedeng magbaba. 'Pag 7%, 7%, 'pag 8%, 8%, 'pag 10%, 10%, 'pag 12%, 12%. So ganito po sa profit margin. In order to ensure fairness for all sellers and based on negotiation with manufacturers, we have made the following profit margin for platform products. So ito po, tingnan niyo po, no? For product with a purchase price below 300 pesos, the maximum profit margin is 7%. Kaya makikita niyo po na wag po kayong malito. Pag sinabing unit price, ito po yung may markup. May profit margin na yan. May markup na siya na 7%. Pag sinabi naman natin profit rate, purchasing rate, purchasing price o yung pick up price, ito yung aabonohan mo. Ibig sabihin niyan, ito yung babayaran mo kay sitaw at pag bumalik sa'yo, ito yung matatanggap mo. Binayaran mo 253, ang matatanggap mo, babalik sa wallet mo, 270.71. May profit rate ka o may kita ka na 7%. Okay? So from product with purchase price between 301 pesos and 2,000 to 2,000 pesos, the maximum profit margin is 8%. So ito yung unit price mo, ito may markup, at itong purchasing price mo, ito yung aabonohan mo. So aabono ka ng 360, ang babalik sa iyo 388.8. So ibig sabihin, meron ka na ditong tubo at ang profit rate mo diyan is 8%. Okay? So from product with purchase price between 201 pesos and 5,000. Ito yung 10%. The maximum profit margin is 10%. So unit price muli, no? Ito yung may tubo na at itong purchasing price, ito yung pick up price mo. So 3,224 ang pick up price mo. Pero ang babalik sa iyo 3,546.4. So may tubo ka na ditong 10%. Then ito na po sa 12%. So with purchase price above 5,000 pesos, the maximum profit margin is 12%. So muli, no, purchasing price mo 6,701, unit price mo ito na may tubo is 7,505. So binili mo siya ng 601, tumubo ka, babalik sa iyo ng 7,505 kasama na po yung 12% diyan. Okay? So dito po kay sitaw, kailangan lang po dito meron kang strategy, may techniques ka o mayroon kang diskarte. Kapag ikaw po ang nag-register, sa mga nandiyan pa, hindi pa nagre-register, once na nag-register po kayo, huwag muna kayong pipili ng products. 24 hours yan for approval. Then after ma-approve po yan, may lalabas doon, baka may mag-pop up, pumili ka ng 20, huwag muna kayong pipili, skip nyo yun. And kontakin nyo muna yung ginamit yung referral code o yung mentor nyo
para ma-assist kayo sa pagpili ng product. Kasi baka magkamali po kayo. At pag nagkamali po kayo, at dumating yung mga orders na dapat mong pick upin, baka magulat po kayo sa mga presyo. Okay? Kasi po, hindi nyo po alam yung tamang pagpili ng profit margin. Okay? Due to the increase in logistic costs and the discontinuation of platform logistic subsidies for product with a purchase price below 150 pesos, we will add logistic cost of 65 pesos. On top of the original purchase price, this is not an increase in overall cost for sellers, but rather an automatic adjustment of selling price of the product involved. So hindi na napuntin po problemahin niya. Sisitaw na pong bahala dyan. Basta pinick up mo yung orders, kung magkano yung pick up price mo doon, tutubo po yun, no? Yung unit, yung sinasabi natin unit price. So, babalik po sa'yo kung magkano yung unit price na yun at kung magkano yung markup mo. So, this profit margin are aimed to providing a fair and competitive environment for sellers while ensuring reasonable pricing for customers. They take into account both platforms and manufacturer concession to maximize benefits for seller. We believe that this measure will contribute to the overall success and sustainability of Sitaw platform. So ito na po. Dito naman po tayo sa vacation mode. Okay? So ngayon po, malapit na rin po ito bago mag-evaluation o bago tayo mag-evaluation, ginagamit po natin yung vacation mode. Ano po ba yung vacation mode? Ang vacation mode po, ito po yung sinasabi natin na kung saan sinara mo yung store mo, temporary close ng store mo para walang bumili. Parang tindahan, halimbawa, physical store mo, sinarado mo. Siyempre, pag sinarado mo yan, walang bibili. So, walang bibili, walang papasok na order, walang customer. 'Di ba? So, ganun lang po yan. Kasi kaya sabi ko sa inyo, kanina, yung processing rate natin, nakabase yan sa orders. Ngayon, pag may pumapasok na order sa'yo, yung processing rate mo nababawasan din. So, kailangan lagi ka mag-process. Kaya dito po, kung gusto mo maging maganda yung store mo, kailangan mag-process ka daily. Hindi mo kailangan i-process ang lahat ng orders. Depende po yan sa funds mo o depende yan sa kapital mo. Kung malaki ang kapital mo, mas maganda lahat ng pending makuha mo. Pero kung hindi sapat ang kapital mo, kailangan natin mag-budget. Yan po yung pagkakamali ng iba na nag-join dito sa Sitaw na hindi nila alam kung paano. Kaya ang nangyayari, yung 10,000 nila, isang araw ubos na. Yung 10,000 nila, 2 araw, 3 araw ubos na. Pero nagtataka sila sa amin, yung 10,000 namin, napapaabot namin ng 15 days. At nakakapasa pa kami ng processing rate. Diba? So yun yung pagkakaiba ng gumagamit ng strategy at yung pagkakaiba ng hindi gumagamit ng strategy. Yung banat lang ng banat. Kaya napakahalaga na meron kang mentor. Napakahalaga ng referral code na magamit mo para ma-assist ka. Kasi kung hindi, baka tumagal yung negosyo, ma-stress ka lang dahil sa kakulangan kaalaman mo, hindi ka na-educate. Buti na lang may Zoom meeting at dahil dito nauunawaan mo, kaya ka nakakapagpatuloy. Pero pagdating na sa mga technical issue, yun yung magiging problema mo. Kasi nga, wala kang account specialist, wala kang mentor na pwedeng tumulong sa iyo at mag-assist. Dito sa amin, pwede ka namin tulungan sa strategies, sa ibang mga bagay, pero pagdating ng technical, hindi na kasi hindi po namin alam kung sino yung account specialist mo at hindi namin nakikita yung data mo. Hindi kagaya pag sa amin, ginamit mo yung referral code namin, yung data mo nakikita namin, no, yung affiliates namin, nakikita namin yan kung ano yung data mo at madali natin mariresolve sa tulong ng account specialist namin din. Kasi yung account specialist ko ay partner associate na kung saan makakatulong po sa atin kasi nasa head office po sila. So seller vacation mode rule. Each seller is allowed to activate vacation mode for 7 days. So meron ka ditong vacation mode sa loob ng isang buwan ng 7 days o 7 times per month. So sa isang buwan po may 7 days ka. So pwede mo siyang hatiin, pwede mo siyang gamitin sa first evaluation o kaya hatiin mo siya 3 sa first evaluation at 4 sa second evaluation. Kailangan lang po magamit lang po natin yung ng tama yung ating vacation mode. Depende po yan. May nagtatanong, sir, gusto kong gamitin yung 7 na vacation mode sa first evaluation. Okay, pwede po. Magkano ba yung capital mo? Kung yung capital mo, halimbawa 5,000, 10,000, ang isang strategy natin dyan is
magsisimula ka ng 9. So 8, magre-register ka na, naka-register ka na, 8 pipili ka na ng product. Pagpili mo ng product, 9 magsisimula kang mag-pick ng product. 9, 10, 11, 12. So 9, 10, 11, 12, 4 na araw ka magpipick ng product. Then after na pagdating doon sa 13, no, midnight, magbe-vacation mode ka ng 3 days. So 13, 14, 15, naka-vacation mode ka, walang papasok na order sa iyo. Yung 4 na araw na yon, konti pa lang yung orders doon. At habang nakabakasyon ka, pwede kang mag-pick ng orders. Once na umabot ka na ng 55% o 60%, pwede ka nang hindi mag-pick para yung pondo mo magamit mo na sa 16, 17. At siguradong pasado ka na doon sa vacation mode mo, sa processing rate mo. Meron naman na isang strategy, nagsimula ka ng A1. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hanggang 8 din o hanggang 9. So 9 midnight, magbe-vacation mode ka na. So 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 days vacation mode. Tsaka ka magpipick ng orders doon sa mga pending. Once na naka 55% ka na, okay na yon. Sigurado sa 15, pagtapos nun, pasado ka na sa vacation mode. So may ganyan po tayong strategy. Okay? So depende po yan sa kapital. Lagi po tayo nakadepende sa kapital kasi doon po tayo kumukuha ng strategy. Huwag niyong gagamitin ng strategy na yung sasabihin na iipunin mo muna yung product saka ka magpipick. Pag ganyan yung ginawa mo, matatambakan ka po. Mas lalong hindi ka makakapasa ng processing rate. Okay? So mas maganda po yung everyday na pipick. Lahat ng sumunod po sa instruction namin, lahat ng sumunod sa strategy namin, karamihan po dyan, kadalasan po dyan, nakakapasa po ng processing rate. Sa team ko po, no, sa team namin ni Prof. Vincent, no, lahat ng affiliates namin, karamihan po, kung 100% yan, 80% po dyan nakakapasa po sa evaluation. Maliban po doon sa iba kasi na talagang kapos yung budget nila pero tinutulungan pa rin natin para kumita sila sa strategy na magandang performance na iso na everyday nagpipick up po sila. So anytime po pwede kang gumamit ng vacation mode. Wala lang pong vacation mode ng 1, 2, 3, then 28, 28, 29, 30, 31 o kaya 28, 29, 30 o kaya 28, 29. Diyan po walang vacation mode. Kung meron po na nagsasabi, 28 nakapag-vacation mode pa ako. So good for you, pero baka glitch lang yan. At doon sa mga nagsasabi naman na sabi po ng leader namin ganito, ito po, ang sasabihin ko, hindi po ako makikipagtalo sa inyo. Kung sabi ng leader mo, sundin mo yon kasi accountable siya yon. Ngayon, kung umaating ka dito sa Zoom meeting, for your information, na kung saan yung sinasabi ko po ito, hindi lang po ito nakabase sa policy ng company, kundi mismo sa head office galing. At kung nandito kayo, nung pinaatin ko yung si Ma'am Charis na partner associate natin sa office, head office po yon, na mismo siya nagsabi, sundin na lang po natin, 28 wala po talagang vacation mode. Ngayon, mayroon nag-post doon sa GC. Pag binasa mo po yon, sinabi nila, sa ano daw yon, community forum. Hindi nila naintindihan. Sinabi doon ang linaw, port, mula port, no, 1, 2, 3 hanggang port, may vacation mode. Tapos 27 may vacation mode. 28, 29, 31 walang vacation mode. Ang linaw po doon. Iba na naman yung kanilang pagkakaintindi at pagkaka-interpret doon. So malinaw po pero pinipilit pa rin ng iba na 27 daw walang vacation mode. Hindi po totoo yan. At kung may nakita kayo diyan na mga ginawa nila, hindi po galing ng head office po yan. For your information lang. Sila lang po yung gumawa niyan. Okay? So yan po yung malinaw at concrete information na binibigay ko sa inyo na mismong galing po yan sa head office. Hindi ko po yan gawa-gawa. Dito kasi nakalagay, no? The 3 days at the end of each month until 3rd day of the following month are the reconciliation period for Sitaw platform. O, 3rd day. So, kaya sinasabi nila dito, paano pag may 31? So, ganun pa rin po yan. Pag sinabing 30, 28 pa rin. Okay? During this period, you will not able use the vacation mode. So, hindi mo na pwedeng gamitin. So, dito, ito yung lumabas na policy. Pero yung dating policy, nakalagay talaga doon 28. Pero nung lumabas ito, for clarification, tinanong namin, ako mismo, tinanong ko, nung nag-meeting kami sa partnership, tinanong ko rin ito,
mismong sila po sinasabi, ganun pa rin po yun, 28 pa rin walang vacation mode. So malinaw po yun. Ang mahirap lang yung ibang tao, pinipilit nila yung kanila, kung ano yung pagkakaintindi nila. So wala naman dapat pagtalunan dyan, ang mahalaga po dyan, maipasa yung processing rate. Pero yan lang po yung information na galing head office na sinasabi ko po. Naka-live po tayo at kahit na marinig po nila to, alam nila yan. Kasi mismong si Ma'am Charis ang nagsabi niyan. Okay? So yung sa kanila, wala silang clarification doon. Kahit itanong nyo po, kayo mismo, may mga account specialist, magtanong kayo sa account specialist nyo. Alam ko yung iba nagtanong na, di ba? Ano sabi nila? 28 po. O kayo nasa inyo na yan kung susundin yung account specialist, yung side office, o yung nagsasabi sa inyo ng hindi align doon sa sinasabi ng account specialist. So, kapag naka-vacation mode ka po, yung product mo is hindi po yan na-activate, naka-unpublish po lahat yan. So, ibig sabihin hindi mo mapapalitan yan, hindi mo madidelete yan. Hindi mo rin siya mapapublish. So, kaya kung gusto mo siya ma-unpublish o ma-publish, kailangan mong i-off yung vacation mode. Okay? So kailangan lang tamang gamit po ng vacation mode para na sa ganun hindi naman po masayang. Okay? Kaya nga sinasabi natin kailangan po dito talagang may mentor ka. Kasi yung mga account specialist po natin is empleyado po ng company, hindi po sila seller. So sometimes hindi po nila alam yung strategy na ginagamit talaga ng seller. Not unlike po kami na partner ni Sitaw at the same time seller, so naranasan po namin pagiging seller. Kaya yung strategy at yung tips at strategy na binibigay namin ayon sa experience namin na kung saan nararanasan talaga ng mga seller. Okay po? So, ayan po, yung minimum na products po ay 10. Pag 10 yan, magdi-delete ka ng product, hindi ka makakapag-delete. Mag-unpublish ka, hindi ka makakapag-unpublish. Yung more than 10, halimbawa, magpapalit ka ng product, kailangan mo muna pumili. Halimbawa, papalitan mo 5. Pumili ka muna ng 5 products bago mo burahin yung 5 na pinili mo noon. Doon ka palang magdi-delete kasi hindi mo yan madi-delete hanggang kung 10 lang yan kasi minimum po yon. Okay, so gawin mong 15 saka mo i-delete yung 5 na gusto mong palitan ng product. Okay po, para po mapalitan mo po siya. Okay? So time frame po sa withdrawal. Dito po sa mga withdrawal. Sa mga nandito po, pakinggan nyo pong mabuti, 3 to 5 business days upon approval, not from the submission. So may pagkakataon po, pag nag-withdraw po tayo ng weekdays, nag-withdraw ka ng umaga, tulad ako, lagi ako nag-withdraw madaling madaling araw sa Pilipinas, dito kasi yung oras ko iba. Halimbawa, alas 8 dito, alas 9, alas 2 yan sa Pilipinas. Nag-withdraw na ako niyan. So bago mananghalian sa Pilipinas, mga 10 o bago mag-11, pumapasok na po yan sa bangko. Yung iba po, madalas nagtatanong, ito po, pakinggan nyo. Once na nag-withdraw po kayo ng umaga, bago mananghalian. Pag sinabing bago mananghalian, 11 yon. Di ba? Mga 11 papasok. Kaya kung halimbawa nag-withdraw ka ng alas 6, hindi pa pumapasok ng 7, 8, 9, wag ka munang mataranta. Okay? Bago mananghalian. Ngayon, tingnan nyo, ang sabi 3 to 5 business days. So, kung ikaw naman nag-withdraw ng Friday ng hapon, gabi, at hindi pumasok ng Sabado at Linggo, kailangan malinaw sa iyo to. Yung 3 to 5 business day. Ibig sabihin, business day, working days, ibig sabihin weekdays yon. So, walang pasok ng Sabado at Linggo. Walang bangko yan. Then, kung holiday pa. Kaya meron silang time frame na 3 to 5 business days. Okay? So, dapat alam po natin to. Okay? Doon naman po sa magre-recharge, pag offline recharge, pag nag-recharge ka ng di na office hour, offline yung ginawa mo, nag-deposit ka sa BDO, papasok na yan sa sitaw mo, kinabukasan na pag office hour na. Ngayon, pag online recharge naman, yan naman po ay real time. Ibig sabihin ng online, nag-deposit ka sa GCash to sitaw, BDO to sitaw, o kaya BPI yung ginamit mo kasi nakalink na po yan. Ayan po yung kagandahan po dito sa business natin. Kasi si Sitaw po ay naka-tie up po sa GCash, naka-tie up sa BDO, sa Union Bank. Kaya po dito, minimum 500 po, minimum 500 yung withdrawal, maximum kahit magkano na. Kaya dito, tulad nung nakaraan, nakapag-withdraw si Prof. Vincent ng 700,000.
o magkulang-kulang 1,000,000. So wala pong naging problema sa China Bank kasi po ang China Bank tumatanggap po siya ng deposit ng gano'n. So hindi po 'yan katulad ng mga scam company, kapag hindi naka-tie up, 'pag mga ganiyang, iwi-withdraw mo, questionable na 'yan kasi naka-AMLA. Pero tayo hindi. Kaya 'yun yung nagpapatunay na na katunayan na legit po talaga ang sitaw, okey? Sa mga nakakaintindi, may mga negosyo sa mga nasa bangko, alam nila 'yan. Pero yung hindi nakakaintindi at hindi seller, so hindi nila alam 'yan, okey? So yan po yung sa pagre-recharge na po at yung withdrawal. Sa delivery po, uulitin natin. Sa delivery po, 10 to 15 days. So minsan may delay na delivery. Kaya minsan may delivery na umabot ng 17, 18, 16, 17, 18, minsan 20 o 23 pa. Pero bihira po yan. Mamaya pakikita po sa inyo yung mga delivery na dumating po sa akin na pinakamarami yung 14 tsaka 15. So hindi po naiiwasan 'yan, 'no? Kaya kailangan alam mo lang yung negosyo para para naman hindi ka parang ignorante sa negosyo mo. Okay? Then 'pag na-deliver na po 'yan, huwag ka muna mag-expect. Sabi mo, na-deliver na yung sa customer, ba't hindi pa bumabalik ang pera ko?" For your information, 3 days after sale po muna. Ibig sabihin, halimbawa na-deliver ngayon, ano ngayon date, February 7. So 3 days after sale. 7, 8, 9, 10, papasok sa iyo yung pera mo. Kaya napakahalaga nung tracker. Kasi 'pag may tracker ka, ma ma maano mo dun, mamo-monitor mo yung pumapasok na order ng customer at lumalabas, makikita mo rin dun kung magkano yung tinubo mo, magkano yung kinapital mo, magkano yung kinita mo, magkano yung pinasok mong pera, 'di ba? So nakalagay po 'yan, papakita po natin 'yan maya-maya lang. Okay? So muli po, diyan po nagtatapos yung ating presentation, Be Your Own Boss, Just Now and Become a Seller. So kung sa mga gusto pong mag-join sa team ko, Team Jimro, ayan po yung aking referral code, Coach Jimro. At para hindi ka naman mahirapan, i-message mo lang ako, itatype ko diyan mamaya, i-add mo ko, isulat mo, add mo ako sa friends mo, tapos mag-message ka sa akin para nang sa gano'n, ipasa ko sa yung link, yung referral link ko para diretso ka na, 'no, at hindi ka na magkamali pa. Okay, at ako yung 100% na magme-mentor sa iyo at magga-guide at ibibigay ko lahat ng, kakayahan ko, yung mga materials na kailangan mo para dito sa business na ito. Para lang po 'yan, exclusive po 'yan sa mga nagtiwala po sa aking referral code. Ngayon, yung may mga affiliates ako dito na may affiliates na pinasok, 'no? Doon po kayo sa nag-invite po sa inyo, hingin niyo yung referral code po nila kasi affiliates ko rin sila. Doon sa mga hindi ko naman affiliates na pinapasok dito, yung kanilang mga affiliates para makinig, para magkaroon ng knowledge, gamitin niyo po yung referral code nung nag-invite po sa inyo para papasukin kayo rito. Ayaw ko po na lumalabas na nanunulot po tayo. Hindi po tayo nanunulot dito. Si Coach Jimro naririto para makatulong, hindi para makaperwisyo. Kaya po, ganun po yung gagawin. Ang sinasabi ko lang na magre-register sa akin yung mga nag-message po sa akin na walang nag-invite sa kanila o nag-o-observe pa lang sila at wala silang referral code o mentor. O kaya yung mga walang mentor na hindi gumamit ng referral code noon at gusto magpa-mentor sa akin, pwede po, open po kayo. Pero decision nyo po yan. Kayo yung magdi-decide, hindi po ako. Okay? Dahil ang layunin po natin ni Coach Jimro, ni Prof. Vincent, ay makatulong sa lahat ng seller. Hindi po tayo naririto para manulot, magsiraan. Ang purpose natin is tulungan ang lahat ng seller na maunawaan, maintindihan ng tama yung ating negosyo. So nung nakaraan, 'di ba? Kahapon may gusto sa akin magano, sabi siya, "Sir, pwede ba akong lumipat sa iyo?" Sabi ko, "Ba't ka lilipat? Eh kung ayos naman yung ginamitan mong referral code at yung account specialist mo, nako-contact mo naman, 'di ba? Eh meron naman talagang lumilipat kasi nga kapag tinanong ko sila, "Bakit po kayo lilipat?" "Eh sir, hindi ko talaga alam yung referral code ko eh. Tapos wala akong ma-contact, wala akong matanungan, wala akong nagme-mentor. Eh ikaw yung nagme-mentor sa akin, sa'yo ako natututo. O kaya kung okay lang po gamitin ko na lang referral code mo, iko-close ko na lang yung store ko." O yung mga gano'n. Okay, sige, desisyon niya po yun eh. Kasi bakit? Eh pera mo yung linalagay mo rito eh. 'Di ba? Hindi naman pera ng iba, pera mo. Kaya ikaw magdedesisyon. Kaya yun yung kagandahan sa ginawa dito ni Sitaw na open po ito. 'Di ba? So, hindi po naman tayo na basta-basta na maglilipat ganito. Hindi, papaliwanag natin. Pwede kitang i-mentor.
kung okay naman yung ano mo, doon lang sa mga walang referral code na ginamit noon, tapos wala sila, tapos gusto nila mag-a-affiliate sila. Siyempre nga naman 'pag nag-affiliates ka tapos wala kang ma-contact, paano 'pag nagkaproblema yung affiliates mo, saan mo siya ilalapit, 'di ba? So yun naman yung iniisip ng iba. So wala namang masama dun dahil yan po ay talagang ibinigay naman po talaga ni Sitaw, na puwede ka talagang mag-close ng store mo. Kaya nga po, paano mo sasabihin na scam si Sitaw? Marami po dito nag-close ng store, ang lalaki po ng pera, pero nabalik po sa kanila lahat. Walang labis, walang kulang, may tubo pa. Okay, wala po silang nalugi. Kaya dito, sige, hinahamon ko po kayo, lahat ng naririto, lahat ng seller, sino po dito ang hindi nakapag-withdraw kay Sitaw? Maliban dun sa reject dahil mali yung information. Sige, mag-type po kayo diyan. Oh, sino dito yung hindi naka-withdraw kay Sitaw? Meron po ba? Oh, sige po, mag-type po kayo. Oh, type 1 o type 2. Then may mga nag-type 1 na eh. Type 2 doon sa mga hindi nag-withdraw, hindi nakakuha ng pera kay Sitaw. Oh, mag-type 3 yung sinasabi nila na na-scam sila ni Sitaw. Sige po, wag po kayo mahiya kung totoong ginawa yan ni Sitaw sa inyo. So wala. So meaning, walang na-scam sa atin. Tama po? Walang na-scam sa atin, walang niloko sa atin. Tama? Walang kinuha. O sino diyan yung nag-close ng store na hindi nabalik yung pera sa kanya at hindi siya tumubo? O, sige, type 4. Kung meron. O, wala. So, ibig sabihin, nag-close ka ng store, nakuha mo lahat ng pera mo. Tumubo ka pa. O, ngayon, sino magsasabi sa inyo na scam si Sitaw? O, kahit ikaw, napatunayan natin yan. Ako, ilang beses ako nag-withdraw. Itong week na to, 3 beses ako nag-withdraw. Pang-apat na yung withdrawin ko pa. 'Di ba? So yung mga affiliates ko, nagwi-withdraw sila. Sila mismo nagpapatunay, yung iba rito, 'di ba? So, yan po yung katunayan na confirm at confident po ako na si Sitaw po ay legit. Okay? So wala pong pag-aalinlangan yan. 101% po yan. At nakaharap po ako sa inyo, nagre-reels ako, nagpo-post ako, nagpo-promote ako ng Sitaw, naghahanap ako ng mga seller ni Sitaw. Bakit? Kaya po ako naghahanap, gusto kong tulungan si Sitaw na magkaroon ng maraming seller. Kasi once na dumami ang seller ni Sitaw, yung mga product na mga orders na dumadating sa atin, kahit paano mababawasan siya ng load. 'Di ba? Matutulungan natin si Sitaw para mag-process nun at mag-pick up at mag-abono doon sa mga product na yon. Para nang sa ganon, kumikita si Sitaw, kumikita tayo. Pag naging successful si Sitaw, magiging successful ka. Bakit? Business ko to. Business mo to. Business nating lahat to. Kaya pahalagahan natin. Mahalin natin yung negosyong ito. Umisip tayo ng paraan ano yung tulong na pwede nating gawin para kay Sitaw. Okay? Dahil tinutulungan niya tayo. Tandaan mo, pag bumagsak si Sitaw, kasama tayo doon. Kaya kung sinisira mo yung kapwa seller mo, isa ka sa anay na sisira sa Sitaw. Okay, wag po tayo magsiraan. Sabi ko lagi, maging better, wag kang maging bitter. Tumulong tayo ng ayon sa kakayahan mo. Kung hindi mo kaya, tumulong ka doon sa kakayahan mo lang. Okay? Atin ka dito ng webinar training, yung matututunan mo, i-share mo. 'Di ba? Ituro mo. Maganda na 'yon. Hindi lahat ng tulong kailangan pera, hindi lahat ng tulong kailangan material. May mga tulong na kailangan na sa kakayanan mo lang, na sa maliit na paraan. O pwede mo silang ipag-pray, pwede mo silang gawin turuan ng ganito. So ganun po, no? Tsaka yung pagtulong po, no? Alam ng Diyos 'yan. Sa isip mo, sa puso mo. Kung yung tulong mo ay mula sa puso o sa nguso lang at gusto mo lang meron ka lang ibang inihintay na kapalit. 'Di ba? Kailangan pagtutulong ka laging mula sa puso at malinis ang isip, malinis ang konsensya. Okay? Yan po ang tamang pagtulong. Marami pong tumutulong, iba yung intensyon. Kaya ingat lang din po tayo. Okay? So dapat yung pagtulong natin, tama po. No? Ako po, pag may nakikitang ganyan, lalo pag sa affiliates ko, i-correct ko yan. No? Di baling magalit ka na sa akin, umalis ka sa akin, wala akong problema doon. Dahil gusto ko, yung affiliates ko, tama rin yung isip, tama rin yung puso. 'Di ba? Kasi yun po tayo, kaya tayo tinawag na Coach Jimro, nagme-mentor po tayo, hindi lang sa mga negosyo, kundi sa tama rin. Kaya pasensya po kayo minsan, yung salita ko ay direkta at minsan tumatago sa puso nyo. Kung nararamdaman nyo yan. Kasi totoo po yun. Real talk po tayo lagi dito. At hindi po ako pumapayag na kung saan yung
magbibigay tayo dito, hindi ko sinasabing perpekto tayo. Pag nagkamali po ako, nalaman ko nagkamali ako in public dito sa inyo, hihingi ako ng pasensya kasi tao pa rin ako, pwede akong magkamali. Pero ipaglalaban ko po yung grupo ko. Ipaglalaban ko po yung mga umaattend dito. Dahil lahat ng naniniwala sa akin, nagtitiwala, ipaglalaban ko po yan. Ganyan po manindigan si Coach Jimro. Okay? Kaya nga sa mga affiliates ko, hanggat maaari, wala akong pinababayaan dyan. Dahil kahit pagod na ako, kahit na nakakalimutan ko na kumain, no? Minsan, pati pagtulog, dahil masagot ko lang yung mga katanungan, kahit hindi ko affiliate. Kanina may nagpasalamat sa akin. Tinawagan ko pa daw siya, hindi ko naman daw siya affiliate. Sir, maraming salamat. Ikaw pa tumawag talaga sa akin, hindi mo naman ako affiliate, binigyan mo pa ako ng time. Sabi ko, okay lang 'yun, walang problema po 'yun. Ganun po, no? Pag masaya ka sa ginagawa mong pagtulong, walang inaantay na kapalit po 'yan. Okay? Kaya nga po nagpapasalamat po ako doon sa mga nakaka-appreciate, no? Na kung minsan ginagawa nila yung paglipat nila doon sa wala silang mga referral code, kahit malalaki na yung nasimulan nila, kaya nila ginagawa para lang makapag-ambag sila sa Zoom. Kumbaga alam nila na makapag-ambag man lang sila dahil natututo daw sila rito. So kaya nakakatuwa yung mga gano'ng tao. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo sa mga nakaka-appreciate. Pero sabi nga, you cannot please everybody. Kahit tama ang ginagawa mo, maganda yung ginagawa mo, may mga tao pa rin pilit nasisirain ka, pilit nagagawan ka. Yun may mga taong sinasabi natin na hindi lang apalaya ang mapait, no, ugali rin minsan, yung bitter, yung pagiging bitter, no? At dapat maging better po tayo. Okay? So, yan po yung kay Coach Jimro. Ngayon, question and answer na tayo. Dito po sa ating question and answer, meron po tayong rules. I-open ko po yung sa unmute. Then mag-raise hand ka lang. Mag-raise hand ka para masagot ko yung tanong mo. Iba po kasi yung tanong na mini-message mo lang, iba yung tanong na tinatanong mo sa akin ng live, sasagutin ko ng live. Okay? So babasahin muna natin habang wala pa nagre-raise ng hand. Titingnan muna natin itong mga nasa ano. So bago po tayo matapos kasi panggabi ko ngayon, no? Kailangan bago mag 5 makaalis na ako. Pero may 30 minutes pa naman tayo. Good day po mga kasitaw. Good day everyone. Yan si Sir Jose. Yan si Sir Joe. Thank you very much Sir Joe sa pagtitiwala mo. Ma'am Emeline. Yan, thank you rin sa pagtitiwala mo, Ma'am. Ma'am Perlita, yan. Mga ano ko to, mga Ma'am Cynthia, maraming salamat sa pagtitiwala nyo. Si Noriel Sales, affiliates ko to. Maraming salamat din sa pagtitiwala mo. Yan. Maya ako open cam coach, busy lang. No problem. Sige, Sir Jose, walang problema yan. Yan, Ses Benitez, magandang gabi po sa lahat. Yan, ito rin po ata, parang nag-apply din po sa akin ng ano, pero hindi ko alam kung naka-register. Naka-register na rin po ata to. Yan. Yan, okay, Cynthia Flores, hello po, hello po. Jun Maniago, Korea, yan, si Sir Jun Maniago. Sorry pala, hindi pala Taiwan, Korea po siya. Mali pala ako ng banggit kanina. Yan. Affiliates ko rin po yan. Yan, Julie iPhone. Good evening po sa lahat. Meron akong Julie na na taga Hong Kong eh. Hindi ko lang alam kung siya eh. Pero anyway, kung ikaw yan, thank you very much sa pagtitiwala mo. Off-cam lang. Sige, Ma'am Perlita. Greggy Bansa, yung tracker po, coach. I'm interested to buy. Sorry sir, hindi pala binibenta yun. Sorry. Binibigay lang po namin sa mga affiliates namin. Yung ebook lang po yung binibenta. Sir Jimro, kahit walang referral code ba na gamit, nagkakaroon pa rin ba ng account specialist, account customer service? Meron pa rin po yun. Kaso lang, hindi ko lang alam kung nakokontak nyo. 'Di ba? Kung nai-email din kayo. Kasi yung account specialist, gaya ng sabi ko sa inyo, empleyado sila ng company. Tuturuan lang kaya, pili ka ng products, ganito. Pero may mga account specialist kasi na minsan message ka lang, hindi ka pwedeng tumawag. Sabihin nila message na lang, sir. No? Kasi nga, sumusweldo sila. Hindi kagaya natin, seller tayo. So kahit weekday, weekend, sumasagot tayo. Sila minsan pag weekend, hindi nasasagot kasi hindi na office hour yun, hindi na bayad yun. Di ba? Wala naman silang overtime din. So, minsan yun yung nagiging problema. So, hindi natin kasi empleyado sila eh. Di ba? Hindi kagaya natin, seller, o kahit anong oras mo ko tawagan, anong oras ka magtanong sa akin, sasagot ako. Kasi, yung concern ko sa inyo talaga. Hello, ayan, Ma'am Hazel, thank you. Hello po, Coach. Good evening. Thank you po sa mga reminder po. Yan, salamat, Ma'am Hazel. Hindi pa pala ako nakaka-reply sa iyo sa kanina, no? So, thank you sa appreciation mo na
na sa kabila ng mga naturo natin 'no, nakakapagturo ka na rin sa iba. Maraming salamat sa'yo. Yan, tuloy-tuloy mo lang yan. Yan, affiliates ko rin po yan from Singapore. Yan, sige Ma'am Criselda, unmute ka na po. Then susunod natin si Bin. Ma'am Criselda. Hello po, sir. Hello. Good Yes, morning good po. morning, good Good evening. morning, good evening kung saan man kayo nandun. Salamat sa magandang training. Kanina, nung diniscuss mo yung vacation mode, medyo nawala ako doon, nawala yung connection ko. So, Sige, ang tanong. question ko lang doon, pwede bang, di ba 7 days yun? So, meron yung mga hindi allowed na dates. So, let's say, nung 5, nag-vacation mode ako kasi naubos na yung budget ko sa e-wallet. And then, nag-turn on ako ngayon. So, that's like mga 2 days ba? 2 days? And then, pwede ko ba ulit yung gamitin yung halimbawa, mag 2 days ako before ng 15? O hindi na? Pwede pa po kasi 7 days 7 days po yun, nagamit nyo lang 2, di ba? So may 5 days ka pa. Pero So okay lang yun. okay lang po, pero ma'am, ang may tama pong paggamit doon, hindi po basta-basta ginagamit yon. Kaya minsan masasayang lang yon. Hindi porket kunyari sinabi mo wala kang budget kasi mali po yung unang ginamit nyo na strategy. Baka ang ginawa nyo, nag-pick up kayo ng pick up ng orders kahit ilan hanggang naubos na yung budget nyo. Dito po, hindi po ganon. Sa tinuturo po namin, may mga strategy po tayo na dapat daily ka mag-pick up. Halimbawa, ang budget mo is 5,000. So daily ka mag-pick up kahit isa o dalawa lang. Hindi kailangan i-pick up lahat. Then may vacation mode kang halimbawa, sabi mo, sir, ang budget ko 5,000. So hindi kita pagsisimulain ng A1, pasisimulan kita ng A9. Bakit? Pag nagsimula ka ng A9, pumili ka ng ng product mo ng A9, magpi-pick up ka. So 10, 11, 12, then 13, 14, 15, 3 days vacation mode, sigurado pasado ka ng evaluation po noon. So first evaluation, pasado ka na. Kung babagsak ka sa second evaluation, wala kang penalty pero pasado ka. So yung sa diskarte nyo pong ginawa, hindi ko po alam kung magkano yung sinimulan nyo. Ang problema dyan, ginamit mo yung vacation mo pero bagsak ka pa rin sa processing rate. So, kailangan pala kahit na vacation mode ka, magpa-process ka pa rin ng orders. Yes po. Ayun po yung strategy niyan kung bakit ka magbe-vacation mode para i-process mo yung mga pending orders para maipasa mo yung processing rate. Kaya nga po dito, kailangan tama po yung tinuturo ng mentor mo, yung ginamitan mo ng referral code. Kasi kung walang strategy po yan, ganyan po mangyayari. Kahit gaano po kalaki yung pera mo dito, pag hindi mo ginamitan ng strategy, hindi ka papasa sa processing rate. So, pwede ko, let's say, nag-turn off ko na ngayon, pwede ko pa rin i-pick up yung previous orders? Makaka-counting ba yun sa processing rate ko? Yes, pwede po. Hindi po ba naituro yan yung ginamitan yung referral code, yung nag-invite sa inyo? Hindi po ba kayo in-assist? And may nabanggit na siya noon, pero busy din kasi ako. Kaya kayo yung busy. nag-message siya na mag-attend ka para mas maintindihan mo. And Yes, I'm tama so po. glad na nandito ako ngayon. At Yes, least, ma'am. okay. Salamat po. Ganito, Thank you ma'am. so Tanong ko much. lang, ma'am, para matulungan ko na rin kayo. Magkano po ba yung capital nyo na sinimulan? Naglagay ako ng 64,900. Oh, Bali, pasado naman ako sa processing rate ko last month. Nag-start ako noong January 20 ba yun or 19? And then, sayang naman. Ba't ginamit nyo yung dalawang vacation mode nyo? Kaya naman ipasa yan. Sana hindi, naubos na nga. Kasi kaya nga. pick up ng orders natin. Ayun yung Kasi nakaka-excite talaga mag-pick up ng orders. So yun po yung Ayun, sinasabi. na-excite ako kasi baguhan. Apo. Yun po yung sinasabi natin, ma'am. Kahit gaano kalaki mo rito yung pera mo, kung wala kang tamang strategy, ganyan po mangyayari, ubos yan. Pero kung tama yung strategy mo, hindi mauubos yan hanggang 15 days. Kasi po, Kaya nga, sa akin nga, nagsimula lang ako 10,000, 15,000, lagi po akong pasada ng processing rate nagagamit ko ng tama yung vacation mode. So ayan po yung itinuturo natin dito. Kaya atin lang po kayo para sa susunod, pag bumabalik na yung pera nyo, alam nyo na po yung gagawin nyo para nasa ganon. Hindi lahat ng dadating sa yung orders, lalo pag maraming orders, ay ipaprocess mo. Nakadepende po lagi tayo sa budget.
Okay, kung marami yung Kaya budget mo, malaki yung budget mo, mas mainam mai-process mo lahat ng pending kasi sa'yo rin babalik yan. 'Di ba? Kaysa naman natutulog yung yes pera mo, po. hindi kumikita, okay lang yon kung malaki yung budget mo. Ngayon kung hindi naman, sapat lang, kailangan mong gumamit ng strategy. Kahit na nga malaki budget mo, may strategy pa rin dapat eh, para hindi ka kapusin sa huli. Okay, ma'am? Yes, kaya nga po natututo na. I'm learning. Thank you Thank so you, much po. ma'am. Salamat po. God Thank bless. you. Griselda, yan Thank po. you. God bless. Sige, Bin. Hindi ko alam kasi kung babae o lalaki to. Sige, Bin. Acknowledge ka na. Yes, hello. Good evening Yan, po, babae pala. Coach. Yes, ma'am. Sige po. Or audio na lang po. Magko-confirm lang po kasi actually sa affiliate ko 'to, hindi ko siya mapayuhan kasi hindi ko pa naman na-experience 'tong may delivered items na siya, pero parang ang tagal, hindi pa bumabalik sa wallet niya. Tama po ba dun sa may dashboard natin 'pag kinlik mo yung mga delivered items, 'di ba may drop down sa side? Yun po ba yung delivery date o processing date? Kasi hindi niya na-monitor, eh. Hindi, ganito. Punta po kayo doon sa notification, sa taas yung bell. So, hanapin niyo po Opo. doon. So, yung delivery date, Mm. kailan siya na-deliver? Kung halimbawa, na-deliver siya ng 7, so expect mo 3 Okey. days after sale papasok. So, 7, 8, 9, 10. So, 10 pa lang, 10 pa siya papasok. Hindi siya papasok pag delivered. After 3 days pa, bago siya pumasok sa wallet. From pricing money to wallet balance. Okay po? Okey po. Sige po, pa-check ko na lang din sa Opo, kanya. pa-check niyo Thank po you. do'n sa notification bell sa taas, katabi ng may panel 'yon, makikita mo do'n. So, hanapin niya do'n yung deliver, ta's anong date. Okay? Oh, Tapos, 'pag date halimbawa 7, bilang siya kamo ng 3 araw bago pumasok 'yon. Tapos 'pag, kunyari 10 na, kunyari 7 niya yung deliver ta's 10, nag-10 na ngayon. So, hanapin naman niya 'yon sa pricing money o doon sa wallet history. Do'n niya naman makikita kung ano yung mga bumabalik sa kanya from pricing money to wallet balance. Kaya kung sige po. wala po kayong monitoring, mahirapan po talaga. Kung wala kayong tracker, kailangan niyan mano-mano, susulat niyo po. Kung kailan niyo pinick up at kung kailan yung deliver at kung kailan niyo na-receive yung pera para may record po kayo na alam niyo kung kailan bumabalik yung pera natin. Okay po? Okey, noted po, coach. Thank you. 'Yan. Thank you, ma'am. Salamat po sa Diyos. Thank you 'Yan, sige po. tuloy tayo sa pagbabasa. So, wala na pong tanong, meron pa po ba? Lower hand na natin. So, raise hand na lang 'pag may tanong. Coach, di po makita yung taas po penalty po. BG season, kita po 'yan. I-click mo lang po yung penalty, makikita na po diyan yung magkano yung penalty mo. 'Yan. Coach, ito future. Rix Mercado, Coach Sitaw future. Yes. Anytime po pwede mag-vacation mode. Yes, anytime pwede po. Depende yan sa strat mo. Maniwala ka kay Coach, sigurado siya always 28 start nang walang vacation mode. Yes po, hindi lang po dahil tama ako, kundi clarification po yan at mismong head office. Kaya malakas po yung loob ko. Lagi kong pinaniningan dyan, 28. Hindi po kasi ako yung tao na nabasa ko yung ganito pagkakaintindi ko, ika-clarify ko pa yan. Tama po ba yung pagkakaintindi ko? Ito po ba? O, sasabihin nila, hindi sir, ganito yan. O, pakikinggan ko sila kasi sila yung gumawa niyan eh. Sila nakakaalam niyan eh. 'Di ba? So, ganun lang po tayo. Kaya pinaninindigan, maniwala kayo sa akin o hindi, wala pong problema sa akin. O, pero yung naniniwala kay Sir Louis Jane ba yan? So, maraming salamat po sir sa iyo. Mabuhay ka. Anong day po mag-start ng vacation mode? Gaya ng sabi ko po, Ma'am Yani, depende po yan sa budget mo at depende yan sa strategy na tinuturo ng mentor mo. Okay, kanina po, diniscuss ko na kung paano po yung vacation mode. So kung nakinig po kayo, yun lang po yun. Pwede mong gamitin sa first evaluation yung 7 days, pwede mo rin gamitin sa second evaluation yan o pwede mo siyang hatiin. Depende po kasi yan sa budget mo. Kaya ako, lagi nakadepende, lagi kong tinatanong, tulad kay ma'am kanina, tinanong ko magkano po yung budget nyo. So kaso lang nagkamali lang siya doon, overwhelmed siya sa mga orders. Kaya nag-pick siya na nag-pick. Wala siyang budget kaya kinapos po 'yun. Okay? 'Yun po yung sinasabi po natin. Nabago na po ba Sitaw yung pangalan na naka-register sa SEC? Paano pong nabago? 'Di ba ayun na po eh, New Sitaw Corporation, 'yun naman po yung pangalan na ngayon eh. New Sitaw Corporation. Yung dati na technology, information technology, OPC, naka-register pa rin yan pero hindi na po yan yung ginagamit. Kasi nga, yung unang register nila mali. Kaya binago na po yan. Yung register niya ngayon is
New Sitaw Corporation dahil corporation na po siya. Marami na po tayong partners. Okay po, yan si Max Sierra. Okay? Kaya tama po yung ating naka-registration ngayon. E-commerce po talaga siya. Ako po, di pa nakatry mag-withdraw. Try nyo po, Ma'am Yani. Mag-withdraw po kayo. Sir, paano po pala kung close ko yung store? Makuha ka ba lahat yung pera ko? Yes, hindi mo makukuha ng isang transaction. Kung ano yung pinag-usapan natin, o pinag-usapan ng sitaw. 10 to 15 days, then 3 days after sale. Babalik po lahat yan. Pero hindi yung pag nag-close ka ng store, babalik sa'yo agad-agad yung buo. Hindi ganun. Yung pa rin yun. Ang usaan na lang yun is naka-apply ka lang ng store closure. So hindi ka lang magpa-process ng product pero yung pera mo tuloy-tuloy yung balik kung ano yung agreement. Kasi may contract agreement po tayo, hindi ko lang alam binasa nyo. Kasi once na nag-register ka, 'di ba may contract agreement niyan. Basahin niyo po para alam po natin yung kontrata natin kay Sitaw. Makukuha niyo po 'yon lahat ng pera niyo, walang labis, walang kulang. May gift po pala from Sitaw pag bagong member po. Wala po akong nare-receive. Yes mo, hindi ka naman pumupunta sa office eh. Punta ka sa office. Hindi naman po yung ipapadala sa iyo. 'Di ba? Libre 'yun eh. Punta ka sa office. Kung meron available, bibigyan ka. Kung hindi, pababalikin ka naman. Coach, na-scam ako ni Sitaw. Coach, kasi 25 days pa lang ako, naka-withdraw na ako ng 2K. Oo nga, ako rin, na-scam din, sir eh. Sir Rix, na-scam din ako ni Sitaw. Kasi itong week na to, 4 na beses ako nakapag-withdraw eh. No? 10,000, 11,000, 42,000 na po yung na-withdraw ko. Na-scam din ako ni Sitaw, Sir Rix. Yan, si Sir Rix yan. Taga sa UAE po yan. Tao yan ni Sir Baki. Yan, Ards Deliso, thanks for sharing, coach. Already withdraw 20K. Yes, congratulations, Sir Ards. Dumami ka pa. Thank you, coach. Yes, Sir Jerry. Coach, clarification lang po. Anong ibig sabihin ng walang vacation mode ng 28, 29? Ibig sabihin po no, hindi ka pwede mag-vacation mode ng 28, 29, 30. Pwede ka lang mag-vacation hanggang 27. So 29 wala nang vacation mode yan. Ibig sabihin yan, diyan yung araw na yan, diyan yung papasok yung mga orders mo. Okay? So pag nag-vacation ka ng 4 days, so 25, 26, 27, no, 28 ma-off na yan, then papasok na yung orders diyan. So hindi ka na makakapag-vacation mode. So ganun lang, Sir Randy. Marilyn Garcia, thank you po, Coach Jimro. Yan, thank you, Coach. Tama po kayo. Magkakampi po tayo. Yan po ang mas magandang samahan. Walang iwanan. Yes po, Ma'am Virginia Garcia, yan po yung pangarap natin. Pero hindi natin saklaw yung ibang tao, iba isipan. No, iba yung iniisip sa atin, iba yung pananaw sa atin. Hindi natin yan. Sabi nga, you cannot please everybody, pero tanggapin natin po 'yon. Ganun po talaga. 5 daliri sa kamay, hindi pare-parehas po 'yan. 'Di ba? Kaya yan po yung pagbasihan nyo. 5 daliri sa kamay, hindi pare-parehas, ganyan din po ang tao. Ganyan din yung pag-iisip ng tao. Paano po maka-avail ng ebook coach? Pwede po kayong mag-avail. Message nyo po si Prof. Ibibigay sa inyo yung link niya para makabili po kayo. Hindi po yan yung bibilin kay Prof na doon sa sa Shopee meron po. Yan, pwede po kayo magtingin doon. Maraming salamat din sa Coach Jimro. Yes, Ma'am Lloyda. Yes, Sir Jose, salamat po, Coach Jimro. Another learning na naman natutunan about business. Yes, Sir Jose, tuloy-tuloy lang po. Narito po ako para ituro yung aking experience at yung aking nalalaman about Sitaw. Thank you, Sir Jimmy, sa araw-araw na attend ko ng webinar. Dami ko natutunan at naituro ko din sa affiliates ko at nakapasa sila ng processing rate. Yes, Ma'am, salamat, Ma'am Lisa. God bless po. At ayan po si Ma'am Lisa. Simula't simula, kasama na natin yan. Hindi bumitaw yan dito. Kasi yan, nagpapatunay siya na talagang una, wala siyang alam. Hindi niya alam. Nagsimula lang din siya dito na hindi niya talaga alam si Sitaw. Pero dahil umaatin siya dito, yan, nakakapagturo na siya sa iba. Hi Coach, 2 times po ba yung evaluation every month? Yes po, 15 and end of the month. Okay? Greggy, Coach, lahat ng product ko, 7% target ko maipasa process evaluation. Palang, what date po ang best turn ng vacation mode? Hindi ko alam kung magkano yung capital mo, sir eh. Kung 7%, okay yon. Hindi ko alam kung magkano yung capital mo, kaya hindi ko masabi kung kailan ka magte-turn on ng vacation mode mo. Kasi depende po ako dyan sa kung 3 lang ba gagamitin mo o gagamitin mo yung 7. Si Upo, paano po yung mag-close yung store at meron pong affiliates? Mawawala po ba yon affiliates sa pina-close na?
Yes po, siyempre nag-close ka ng store mo, eh. Kaya ang gawin mo diyan 'pag magko-close ka ng store mo, kunyari lilipat ka, kumbinsihin mo rin yung ano, yung affiliates mo na lumipat sa'yo, gano'n lang po 'yun. Kasi paliwanag mo sa kanya kung bakit. "Sir, example po, close yung store ko, maibabalik ko pa ba yung store ko? Hindi na. Eh, close mo na, eh. 'Di ba kaya nga ang gagawin mo do'n, gagawa ka ng panibagong store mo. Ako din na-scam ni Sitaw, malaki na na-withdraw ko. Yes, alam ko ma'am, 80,000 na na-withdraw mo, eh. Ako po nasa 42 na, malapit na. Magiging 60 na 'pag na-withdraw ko pa yung mamaya pakikita ko. So, mabilisan na lang natin kasi papasok ako 'no. Ah, may penalty po ba hindi maka-pick ng orders? Wala. Ang penalty po kapag 'di ka nakapasa ng evaluation. Kung 'di mo ma-pick yung orders, 'di wala, okey lang. Gano'n lang 'yun, eh, kasi kulang ka sa budget siguro, gano'n lang. Saan set ang less exposure para dagsain ng customer ang shop mo? Ano, less exposure? Para hindi dagsain yung customer doon po mag-message po kayo kay Sitaw ay doon kay leo@sitaw.com. Message mo sila, English ha, 'wag Tagalog kasi Singaporean 'yon. Doon 'yun sa headquarters natin sa Singapore. Message mo siya na requesting for, less exposure of, decreased visibility of my store, product in my store due to, lack of funds o ganito. Basta kayo ng gumawa ng ano diyan kung ano ng dahilan niyo. Eh, sir, sabi po ninyo puwede po mag-open ng store halagang yes po, puwede po. Pero sabi ninyo hindi makakapasa ng evaluation. Yes po. Paano ka makapasa ng evaluation nun? Eh, dalawang pick up mo lang ng 200 yun, ubos na yung 500 mo, eh, 'di ba? So, ibig sabihin puwede kang magsimula pero hindi ka makakapasa ng evaluation. So, aantayin mo yung 15 days para maibalik yung 10 to 15 days, then 3 days after sir para maibalik sa'yo yung 500 mo kasama yung tubo. Pero kung magsisimula ka ng 500 tapos bukas magpa-500 ka uli, magdadagdag ka uli ng 1,000 bukas, magdadagdag ka, puwede po 'yun. Kasi yung sinasabi natin na hindi naman bultuhan, hindi mo kailangan may 10,000 ka muna ngayon bago ka magsimula o kailangan may 50,000 ka bago ka magsimula o kailangan meron kang 5,000 bago ka magsimula, hindi. Kung meron kang 1,000 simulan mo, bukas nagka-1,000 ka, dagdag mo uli, after 2 days nagkaroon ka ng 2,000, ituturo ko lang sa'yo kung paanong strategy gagawin mo. Kaya tatanong ko, kailan mo ito madadagdagan? So sa strategy na 'yon, makaka-pick up ka everyday. Kahit na may penalty ka, kumikita ka pa rin. Hindi ka matatalo, hindi ka malulugi kay Sitaw. Okay? Okay, Sir Michael. So sana naintindihan. Sir, yung mga tinanggal na 8%, paano paano kung may pending na may 8%, deleted na mapi-pick up po ba 'yon? Ah, kung may pending na 8%, puwede mo naman i-pick up 'yon, 'di ba? O kaya, 'wag mo na lang i-pick up 'yon, yung mga ano na, yung mga pending na. So meron ka naman 7%, focus ka naman muna do'n sa 7%. Kasi gusto natin maiabot yung inyong budget doon sa processing rate o maipasa mo. Okay, so may mga pinasok naman tayong 7%, yun na muna yung pick upin mo. 'Wag ka muna mag-focus sa 8%. Doon sa mga magsisimula, kahit malaki yung pera nyo, hangga't maaari, magpa-guide kayo. Hindi po dito palakihan ng markup. Akala nyo po yan, sige, magsisimula ako 8%, 12% para kumita kaagad ng malaki. Yung kamamadali nyong kumita ng malaki, napupunta yan, imbes na kikita ka, although hindi naman nawawala sa'yo, kaso lang, sayang lang yung effort mo na pag-aantay tapos babagsak ka lang din doon sa processing rate. Okay, so mas mainam na lahat 7%, so 7% kuha mo. Tapos saka tayo mag-strategy, maglalagay ka ng another amount. Sir Ginabia, sir 100K na puhunan, paano po mapalago? Kagabi kasi di ko narinig. Yung sa 100K po, depende po yan. Dapat yung 135K. So ibig sabihin yung 35K mo, papaikutin mo sa 7%, yung 100 mo, ayun yung gagamitin natin sa 12%. So isang bagsakan po yun. Huwag mo na siyang hiwalay-hiwalayin kasi malilito ka pa. Maghahanap tayo ng product na 100K. So sa loob ng kinsenas nun, meron kang 12,000. Sa loob ng isang buwan, 24,000 ang profit mo. So papaikutin mo lang yon. Pag napaikot mo yon ng hanggang isang taon o kalahating buwan, pag isang taon mo napaikot yan, may 3 million ka. Pag kalahating buwan ng 6 months lang, so meron kang 1.5.
So ganun po para mabilis mapalago. Pero siyempre, meron po yan dapat na lista. Kaya kami nagagawa po namin yan, nalalaman namin kasi may tracker po kami. Okay po. Bibo, pwede po bang bultuhan yung recharge o dapat everyday mag-recharge? Ito po yung tips na binibigay ko. Pwedeng bultuhan kung wala kang GCash o kaya may BDO ka, pwede naman yan. Wala naman recharge yan. Wala nang charges yan. So ang gagawin mo lang dyan, maglalagay ka sa GCash mo, tapos pwede kang maglagay, kunyari 10,000 muna, 5,000 muna. Huwag mong lagay lahat kasi minsan, pag nandyan lahat yan, nakikita ni Sitaw, papasukan ka ng maraming orders. Iyan sa mga napansin ko, isa sa strategy na ginagawa po ng team ko at ginagawa ko. At alam ko effective kasi sa akin sa isang araw, minsan 5-10 lang pumapasok. Sir, pwede ba kaya mag-start bukas? Pwede po, mag-start bukas. Yan. Kung meron kang referral link, kung meron ka ng referral link, nag-invite sa'yo, gamitin mo. Kung wala naman at ikaw, isa kayo sa mga di ko na kasi tanda yung mga nag-message sa akin. Kung isa ka doon sa nag-message sa akin, message mo ko. So yan po yung aking isulat nyo na po bago pa tayo maghiwalay-walay. Jimmy Adilio Gonzales. Yan po yung aking Facebook. Message nyo ako. Friend nyo ako. Message nyo. Para mamaya, after nito, mag-message kayo para usap tayo kung kayo yun. 10K sana po na. Yes, pwede po. Tuturo ko sa iyo yung tama dyan. Kung wala ka pang referral code. Pero kung may nag-invite sa iyo dito, pag-guide ka po sa kanya. Pwede po ba gamitin lahat ng vacation mode sa first evaluation? Yes, ma'am. Kanina ko pa po sinasabi. Pinaliwanag ko pa yan kung paano mo gagamitin. Okay, makakapasa po ba sa evaluation lahat ng gagawin? Depende nga po, Ma'am Yani. Depende yan sa kapital mo kasi hindi ko alam kung magkano yung kapital mo. Hindi ko rin alam kung paano kailan ka nagsimula. So dapat malaman ko muna yun para maibato ko sa iyo tamang information at strategy na bibigay ko. Kasi pag dito lang, ganyan lang yung sinabi mo, hindi ako makapagbigay sa iyo ng tamang information. Manghuhula po ako doon. Hulaan ko kung magkano yung kapital mo, di ba? So hindi magiging tama. Kaya kung gusto mo malaman yan, message mo ko, tatanungin kita, interviewin kita kung paano mo sisimulan at ituturo ko sa iyo yung tama para maintindihan mo. Okay? Ma'am Sara, paano po magkaroon ng tracker, sir? Pwede po ba gumawa ng isang or need na o galing kay Sitaw? Yung tracker po, hindi po yung galing kay Sitaw. Kami po si Prof. Vincent po gumawa yan. Kaya sa grupo lang po namin yan. Yung mga gumamit po ng aming referral code, binibigyan po namin ng libre. Okay? So doon lang po yan sa gumamit ng affiliate. Pero pwede kayong gumawa ng sarili nyo. No, kung meron kayong accountant na anak o mga kakilala, pwede kayong magpagawa ng ganyan. Okay? Sila po gagawa sa inyo. Okay po, Coach. Thank you po. Maraming salamat, Ma'am Yani or Sir Yani. Basta maraming salamat po sa inyo. Okay? So yan, hanggang dyan lang po tayo. Siguro bukas na tayo mag-present ng aking tracker natin kasi medyo kapos na tayo sa oras. Mag-aalas 5 na rito, papasok pa ako. So bukas, agaan na lang natin. At bukas naman, naging mahaba kasi yung presentation natin dahil doon sa magbe-vacation mode na eh. So bukas, i-clear lang natin presentation para yung susunod doon na sa tracker at doon sa dashboard ko para makita nyo po. Malay nyo, baka bukas makapag-live withdraw na naman tayo. Diba? Para yung mga nagdududa pa dyan, mawala na yung duda. Pag nagduda ka pa rin, ewan ko na lang. Okay? So, ganun lang po at maraming salamat sa mga nagtiwala po sa atin. Tuloy-tuloy lang po tayo. Huwag po kayong magsawang umattend ng Zoom meeting, ng webinar training natin. Kung may natututunan ka, tuloy mo lang. Kung wala naman, okay lang po na huwag kayong umattend. Baka nasasayang yung oras nyo dito sa akin. So, libre naman po ito. Wala naman po itong bayad. No? At nandito naman tayo para tumulong lang sa mga sellers. So, maraming salamat sa nakaka-appreciate sa ginagawa po namin. Doon naman sa hindi, thank you na rin po. At least nabigyan nyo po kami ng pansin. Okay? Kung meron po tayong dapat na gawin po natin yung tama. Manalig sa Diyos, manalangin, ipanalangin natin Sitaw kaysa mag-isip ka ng masama o mag-isip ka na scam si Sitaw. Ipanalangin mo na lang na nawa si Sitaw ay tumagal, magpatuloy para marami pa siyang mga Pilipino at iba't ibang tao na matulungan sa negosyong ito. Para sa akin, ang Sitaw po ay 101% legit. Ang Sitaw po ang pwedeng makatulong sa atin. Siyempre, dahil bakit? Ayan po ay aking ipinanalangin din. At naniniwala ako sa aking pananampalataya na ibinigay sa akin ng Diyos. Walang ibibigay sa akin ng Diyos na mapapahamak ako. Kaya walang maibibigay sa inyo ang Diyos para mapahamak kayo kung mananalig lang kayo doon sa kanyang pagpapalang ibinigay. At siyempre, para matutunan yan,
binigyan din tayo ng karunungan at kaalaman para aralin yung mga bagay na dito sa mundo. No, binigyan tayo ng kalayaan na pumili, binigyan tayo ng kalayaan na matuto, binigyan tayo ng kalayaan para magturo o para ibahagi yung ating mga kaalaman. So lahat ng 'yan ay galing sa biyaya ng Diyos. Kaya kung tayo po ay isang Kristiyano o hindi man naniniwala, basta naniniwala ka sa Diyos, halimbawa hindi ka Kristiyano, no? Naniniwala ka sa Diyos, yung pananampalataya po kasi, yung tinatawag natin pananampalataya na kahit hindi mo nakikita, naniniwala ka na mangyayari yon dahil naniniwala ka na binigay sa iyo yan ng Diyos. Yun ang faith, 'di ba? Pero kung ikaw pa lang nananalangin ka, pagtapos mo manalangin, tatanong mo sarili mo, ibibigay ba sa akin ng Diyos yun? Hindi mo yan matatanggap. Kasi unang-una, sa panalangin mo pa lang, hindi mo na kagad kine-claim, hindi mo na agad inaangkin. So ibig sabihin yan, walang faith doon. Pag nanalangin ka, maniwala ka na tananggap mo yon dahil hindi ka bibiguin ng Diyos. Maaring madidelay lang yan o maaring hindi dahil hindi pa para sa iyo yan. Pero sasagot at sasagot ang Diyos sa bawat panalangin po natin. So mag-ingat po tayong lagi. Tandaan nyo, success start when you decide to begin. Walang mahirap sa taong may pangarap. Tuloy-tuloy lang po tayo sa negosyo, sa sinimulan po natin para matuto tayo, atin lang po tayo dito. Sa mga hindi pa naka-register, again, ulitin ko, message nyo po ako. Yung mga hindi pa wala pang referral code o wala pang nag-invite sa inyo. Para na sa ganon, matulungan ko kayo, ma-assist kayo at ako po mismo ang magiging mentor mo. Ako rin yung dedicated customer service mo. Ako yung nakalagay dyan sa dashboard nyo po. Okay? So message lang kayo dyan. Ayan, nandyan po yung aking pangalan. Yan, itatype ko uli bago tayo magiwalay-walay para isulat nyo na. Jimmy Adilye Gonzales. Okay? Yan. Ayan po. Okay, sige. At tayo po'y manalangin na. Lord, maraming salamat po sa araw nito, sa karunungan at kaalaman na binigay mo po sa akin. Maraming salamat sa mga taong nagtiwala, naniwala sa gabing ito. At dalangin ko po na ibigay mo rin sa kanila yung conviction na sa mga sinabi ko. Alam ko, Panginoon, hindi ko po sila kilala lahat, pero ikaw nakakabatid na kanilang iniisip sa akin at ang kanilang puso. Dalangin ko lang po na itama niyo po ang aming pag-iisip, turuan mo kami ng mga dapat naming gawin. Bantayan mo po yung aming puso na hindi kami maging greedy, hindi kami maging mayabang, hindi kami maging palalo, bagkos Panginoon, maging mapagkumbaba, mapagmahal, matulungin sa kapwa, at higit sa lahat yung yung manampalataya kami sa iyo. Dahil ako po naniniwala na ang negosyong ito ay pinagkaloob niyo po sa amin. Lahat ng pagpapala, lahat ng biyaya, lahat ng lumabas sa aking bibig, Panginoon, ay mula sa iyo. At kung nagkamali man po ako sa mga nasabi ko at may nasaktan ako, patawarin niyo po ako. At ikaw, Panginoon, ang Diyos na siyang huhusga at magsasabi sa amin ng aming mga maling nagawa. Kaya patuloy akong umasa at nagtitiwala. Ingatan mo kami sa iyong gabay at patnubay. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, maraming salamat. God bless po at sa inyong lahat. Ingat po kayo mga kapwa ko OFW. Tulong-tulong lang tayo. Tuloy-tuloy lang tayo kay Sitaw. Tulungan tayo. Tandaan niyo po, negosyo ko to, negosyo mo to, negosyo nating lahat to. Lahat po tayo seller dito. Magtulungan po tayo. Hayaan nyo na yung mga naninira, yung mga ayaw magturo o ayaw i-share yung kanilang kaalaman. Hayaan nyo na rin. Basta naririto yung webinar natin. Nandito si Coach Jimro. Kahit gaano pa kayo karami, tsatsagain natin na lahat po ng tanong nyo ay masagot po natin. Para na sa ganon, maging matagumpay po tayo bilang mga seller ni Sitaw. Maraming salamat po and God bless you. Ingat po kayo. Bye-bye.